Isa siyang self-made na babaeng iginapang ang paraan para mapabilang sa middle class. Ipinanganak naman siyang pribilehiyo, isang gwapong doktor mula sa mayamang pamilya. Nag-cruise ang landas ng dalawa sa New York, pero ang kinalabasan ay pareho lang silang nawala. Habang sinisimula ng pulisya ang kanilang investigasyon, isang masalimuot at kakaibang kaso ang bumungad sa kanila. Ano nga ba ang nangyari sa pagitan ng dalawa at nasaan na sila? Kumusta? Ngayon ititingnan natin ang isang malagim na insidenteng nangyari sa pagitan ng Pinay Bank Analyst at ng peking doktor sa Amerika. Ano nga ba ang nangyari at parehong biglang nawala ang dalawa? Ang 35 years old na si Maria Pilar Cruz ay isang matagumpay na babaeng investment banker. Matapos makuha ang kanyang MBA degree mula sa isang university sa New York, nagtrabaho siya bilang analyst sa Citigroup bago lumipat sa prehisteryosong Barclays Capital, kung saan nagsilbi siya bilang senior credit analyst na may taunang sweldong lampas sa $200,000. Para sa isang taong walang dating koneksyon, ang pagkakaroon ng ganong kalaking sahod ay isang patunay sa kanyang tagumpay sa buhay. May taas na 5 feet at timbang na halos 40 kilos, maaaring maliit lang si Maria, pero napakasigasig ng tao. Mahalaga sa kanya ang pangangalaga sa kalusugan ng sarili at palaging nag-iihersisyo. Kontento rin siya sa kasalukuyan niyang buhay. Umalis siya ng Pilipinas para maipagpatuloy ang pangarap sa Amerika. Sa labis na pagsisikap, hindi lang siya matagumpay na nakapag-migrate sa naturang bansa, nakakuha pa siya ng magandang trabaho. Tulad ng maraming kababayan sa ibang bansa, may napakatibay ding etika sa trabaho si Maria. Hindi kailanman nahuhuli ng dating o maagang umaalis ng trabaho. Gayunpaman, sa particular na araw na to, hindi siya pumasok. April 14, 2003, araw ng Lunes. Nagtipon ang kanyang mga kasamahan para sa isang pulong ng umagang yon. Kakaibang wala si Maria. Kilala siya sa pagiging maagap, pero nakapatay ang kanyang mobile phone at wala ring sumasagot sa telepono sa kanyang tinutuluyang apartment. 3 araw na wala pa ring balita kay Maria. Nagpasya na ang ilan sa kanyang mga kasamahan sa trabaho, napuntahan na siya sa kanyang apartment. Pero pagdating doon, sarado ang naturang bahay. At nagpang-abot na ang 3 pang-araw-araw na mga dyaryong maayos na nakasalansan sa kanyang pintuan. Ibig sabihin, 3 araw na din itong hindi nagagalaw. Dahil dito, agad na tinawagan ng boss ni Maria ang emergency contact na inilagay niya nung pumasok siya sa kumpanya, ang numero ng kanyang tiyahing nakatira sa New Jersey. Agad din namang dumating sa apartment ni Maria ang kanyang pinsan at pilit na binuksan ang pinto ng bahay. Bukod sa mga pinggan sa lababo, wala namang kakaiba sa loob ng tahanan ni Maria. Maayos ang lahat ng mga gamit, walang bakas ng dugo o anumang kahina-hinala. Wala lang talaga si Maria. Agad na iniulat ng kanyang pamilya sa mga pulis ang pagkawala ni Maria. Gayunpaman, tila't partikular na hindi nababahala o kaya naman ay maaaring walang kakayahan ang kapulisan pagdating sa mga insidente ng mga nawawalang tao. Dahil makikita sa mga record na sa unang 4 na buwan pa lang ng 2003, nakapag-ulat na ang pulisyan ng higit sa 18,400 na mga insidente ng mga nawawalang tao at kung isa sa alang-alang ang mga pagkawala bago ang 2003, maaaring napakalaki na ng bilang ng mga nawawalang tao. Sinasabing maaaring sa dami nito, hindi na magawang maiging mahawakan lahat ng kapulisan ang naturang mga insidente. Kung kaya marami sa mga kaso ng nawawalang tao ang nananatiling hindi pa rin nalulutas. Kung kaya naisip ng pamilya ni Maria na hindi sila maaaring umasa na lang sa kapulisan. Gumawa sila ng maraming flyers tungkol sa pagkawala ni Maria at idinikit sa medyo matataas na lugar sa New York. Nakipag-ugnayan din sila sa mga malalaking pahayagan para maipublish ang pagkawala ni Maria. Nag-set up din sila ng website na nakatuon sa pangungulekta ng iba't ibang mga lead. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang buwan, halos wala pa ring nangyari. Ang tanging lead na nakuha lang nila ay may nakakita kay Maria na papunta sa kalapit na simbahan bandang alas 11 ng umaga noong April 13. Sa panig naman ng kapulisan, sinuri nila ang CCTV footage malapit sa apartment ni Maria, pero wala din silang nakitang kakaiba sa kanyang huling sandali bago mawala. Sa footage, nakasuot siya ng itim at mabilis na naglalakad sa kalye na tila nagmamadali sa pupuntahan. Wala namang nakitang may sumusunod o nagmamanman sa kanya, kaya paano nawala si Maria at sino ang minamadali nitong makita?
Sa pagsusuri sa mga record ng email ni Maria, natuklasan na ilang taon nang nababagabag si Maria sa kondisyong tinatawag na black heritang, isang kondisyon sa bibig kung saan nagiging itim ang dila. At kahit wala tong makabuluhang implikasyon sa kalusugan, hindi din naman itong magandang tingnan. Sa paglipas ng taon, sinubukan niya ang iba't ibang pagpapagamot pero wala ring nangyari. Kamakailan ay sinubukan niya ang laser therapy pero kakaibang kinansela niya ang kanyang appointment sa doktor 2 araw bago siya mawala. Ang mas kakaiba pa ay noong araw ng kanyang pagkawala, may nakitang transaction record sa kanyang credit card malapit sa opisina ng nasabing doktor. Bukod pa rito, batay sa isang pag-uusap sa email ni Maria at ng doktor, $400 ang singil sa kanya ng klinika. Natugma naman sa halaga ng perang winidraw ni Maria noong araw na nawala siya. Iminumungkahi nito na tumuloy nga si Maria sa nasabing klinika, na siya namang nagpataas ng hinala na maaaring sangkot ang naturang doktor sa pagkawala ni Maria. Dahil dito, sinimula ng pulisyang imbestigahan ang naturang doktor. Ang doktor ay kinilala sa pangalang Dean Fiello. Nang puntahan siya ng mga pulis para sa pagtatanong, nalaman nilang sarado na ang kanyang klinika, na ibenta na ang mansyon nito at umalis na ng bansa. Ipinanganak si Dean Fiello noong 1959 sa isang middle class na pamilya sa New Jersey. Hindi lang siya basta may magandang hitsuran, napakatalino rin niya at lubos na kinawiwilihan ng kanyang mga kapitbahay. Matapos makapagtapos sa Madison High School, naniniwala ang kanyang mga kaklaseng malamang na magtagumpay siya sa buhay. Nag-aral siya sa Our Polytechnic Institute at naging napakasikat sa mga babaeng kaklase. Kung titingnan, patungo siya sa positibong direksyon. Pero pagkatapos ng sophomore year, bigla siyang huminto sa pag-aaral at umuwi. Pagkatapos ay nagsimulang magtrabaho sa construction. Habang kumikita ng pera, nakatulong naman ang pisikal na trabahong ito para mahubog ang kanyang katawan. Noong una, hindi natuwa ang kanyang ama sa paghinto niya sa pag-aaral. Pero habang nasasaksihan nito ang tagumpay ng kanyang anak ng walang degree, unti-unti niyang natatanggap ang naging desisyon nito. Isa pa, naisip niyang may iba't ibang landas naman tungo sa tagumpay at hindi lang pag-aaral sa kolehiyo ang tanging paraan para marating to. Kaya lang, ang sumunod na ginawa ng anak ang labis na ikinagalit ng ama. Ipinahayag ni Fiello sa publiko na isa siyang binabae at tanging interesado lang sa mga lalaki. At mula noon, palagi na siyang pumupunta sa mga gay bars at nightclubs, kung saan naman siya naging sikat dahil sa kanyang gwapong hitsura. Pero sa kabila ng lahat ng to, sa labis na pagsisikap, nagawa pa rin niyang mapaunlad ang sarili sa napiling propesyon. Naging foreman siya sa mga construction site habang nagtatag din ng sariling kumpanya para makakuha ng mga kontratang proyekto. At di nga nagtagal, matagumpay siyang yumaman sa sektor na to. Kasunod ng kanyang tagumpay, bumili si Fiello ng isang bahay sa Newark Elwood Avenue. Pagamat medyo luma na ang naturang bahay, mayroon naman itong historical significance bilang ang dating tahanan ng sikat na mga awit ni Maria Jerezza. Nang mabili ang naturang bahay, nagsimulang magpakasasa si Fiello sa mga kasiyahan. Nawala ang kanyang etika sa trabaho at madalas na nag-host ng mga party sa bahay ng araw-gabing labis na inuman. Natuto na rin siyang gumamit ng bawal na gamot kaya't mabilis ding naubos ang kanyang ipong pera. Dahil dito, atubilis siyang bumalik sa pagtatrabaho sa construction, kaya lang, sa puntong to nagbago na ang kanyang pananaw. Para sa kanya, masyado ng mabigat at pisikal ang ganitong uri ng trabaho, kaya nag-iisip siya ng mas mabilis na paraan para kumita ng pera. Fast forward sa 1990 at dumaraming bilang ng mga Amerikanong yumayakap sa fashion at nagsusumika para mas lalong kumanda, lalo na ang mga mayayaman. Ang mga tao'y handang mamuhunan ng malaki para sa kanilang hitsura at kalusugan para magmukhang mas bata at mas kaakit-akit. Sa panahong to, mabilis ang paglago ng mga negosyong nag-aalok ng mga beauty treatment at mga serbisyo sa spa. Sa panahon ng renovation ng ganitong spa, nakilala ni Fiello ang may-aaring si Michael Hart. Humanga sa kanyang mga talento, sinabihan siya ni Michael na tigilan na ang kanyang mga bisyo at sumamang magtrabaho sa kanya. At mas malaki pa ang kikitain niya kaysa sa pagtatrabaho sa construction. Alok na tinanggap naman ni Fiello at nagsimulang magtrabaho sa naturang spa. Noong una, wala siyang gaanong kasanayan at tanging hair removal lang ang nagagawa niya. Pero nagpakasipag siya ng husto. At nang umusbong ang teknolohiya ng laser hair removal, mabilis siyang naging mahusay dito.
Sa kasamaang palad taong 1995, pumanaw ang may-ari ng spa na si Michael. Kaya't nagpa siyang maghanap ng mas magandang oportunidad si Fielo sa Manhattan, New York. Nakapasok naman siya sa isang spa na pinamamahalaan ng dermatologist na si Dr. Lori. Ang spa na to ay mas malaki kaysa kay Michael at may napakaraming kliyente. Gusto ni Fielo ang bago niyang trabahong ito at ang mataong lungsod ng New York. Sa loob ng mahigit 1 taong pagtatrabaho sa spa na to, nakilala si Fielo at naging mas lalo pang mahusay sa trabaho. Lumawak ng husto ang kanyang ambisyon at di nagtagal, umalis ng spa, nagbukas ng sariling klinika at umupa ng mamahaling kagamitan sa pagli-laser. Nung una, nakatuon lang siya sa mga serbisyong pamilyar sa kanya, ang laser hair removal. At dahil sa kanyang sipag at galing, mabilis na lumago ang kanyang negosyo. Sa patuloy na paglago nito at pagpasok ng pera, muli siyang nalulung sa alak at bawal na gamot. Dahil sa kanyang trabaho, nagkaroon siya ng access sa isang opioid nasal spray na tinatawag na butorphanol, isang malakas na pain reliever na ibinibigay sa pamamagitan ng nasal spray kung saan ang 2.5 ml lang nito ay katumbas na ng epekto ng 10 ml ng morphine. Nalulung siya dito ng husto at sa tagal na nagtatrabaho sa spa, madalas na itong kinukuha mula sa mga pasyente habang nasa ilalim sila ng anesthesia. Habang lumalalim ang kanyang pagkagumon, hindi na naging sapat ang pagnanakaw mula sa mga pasyente. Nagsimula siyang manguha ng mga deresetang pad ni Dr. Lori at pineke ang perma nito para makabili ng maraming butorphanol para sa kanyang sarili. Mahal ang naturang gamot, ang 2.5 ml lang nito ay nagkakahalaga na ng $100 at isang bote ang nauubos niya rito araw-araw. October 1998, nalaman ni Dr. Lori na may nagpeke ng kanyang perma sa maraming reseta. Isa tong seryosong bagay dahil maaaring malagutan ng hininga ang taong walang ingat na gagamit nito. Kung kaya agad tong iniulat ni Dr. Lori sa mga pulis. Mabilis namang nalaman ng mga pulis ni si Fielo ang taong responsable at nahuli siya sa aktong ginagamit ito. Kaya lang hindi siya pinarusahan ng korte dahil dito. Sa halip ay hinatulan lang siya ng 3 taong probasyon at mandatoryong rehabilitasyon. Sa kabila ng kakayahan ni Fielong mabilis na kumita ng pera, ang labis niyang pagkagumon sa alak at bawal na gamot kasama ng labis na paggasta ang siyang umubo sa lahat ng ipon niyang pera. Ngayong nahaharap sa mga legal na mga bayarin, wala siyang pagpipilian kundi ilipat ang kanyang klinika sa lokasyon na may mas mababang renta. Sa paghahangad ng mabilis na kita, walang pagod siyang nagtrabaho araw at gabi nang walang day off. Ngayon, hindi lang laser hair removal ang ginagawa niya, nag-aalok na rin siya ng iba't ibang facial treatment. Matapos ang kanyang rehabilitasyon, masigasig siyang natrabaho at mabilis namang muling lumago ang kanyang negosyo. Kaya lang sa tuwing lumalaki ang kanyang pera, bumabalik naman siya sa kanyang mga bisyo. Muli siyang nalulong sa alak at bawal na gamot. Dahil dito, muling humina ang kita ng kanyang klinika. Di nagtagal, hindi lang naubos ang kanyang ipon, nagkaroon pa siya ng malaking utang. Kaya't wala siyang pagpipilian, kundi ang manghiram ng pera sa kanyang nobyong si Greg Buck. Mapagbigay si Buck at pinahihiram siya nito ng libo-libong dolyar sa tuwing lalapit siya dito. Kaya lang walang halaga ng pera ang sasapat sa pagkalulong ni Fielo. Nang wala ng sapat na kita para mabayaran ang renta, muli niyang inilipat ang kanyang klinika sa mas mababa pang renta. Sa puntong to, mahirap na ang lahat para sa kanya. May napakalaki siyang utang, nasira ang relasyon nila ng nobyong si Buck at dumarami ang reklamo ng mga kliyente tungkol sa malubhang problema sa balat matapos magpagamot sa kanyang klinika. September 2002, 3 magkakahiwalay na grupo ang tumarget sa klinika ni Fielo. 2 sa mga grupong to ay binubuo ng mga reporters matapos makatanggap ng tip na bawal at walang papel ang panggagamot ni Fielo na nagresulta sa pagkasira ng balat ng ilang mga kliyente. Kaya't palihim silang nagsiyasat dito. Ang pangatlong grupo naman ay binubuo ng mga pulis. Sinimulan naman ng mga to ang kanilang investigasyon kay Fielo batay sa pahayag ni Dr. Lori sa pagpeke niya sa lagda nito. October 6, 2002, pagkatapos ng isang panahon ng lihim na pagsisiyasat at pangangalap ng ebidensya, naglabas ng kwento ang New York Post tungkol kay Fielo. Ang esensya ng kwento ay na si Fielo ay walang medikal na kwalifikasyon, hindi nagtapos sa kolehiyo at dati lang na nagtatrabaho bilang hair removal technician. Pero nag-aalok ang kanyang klinika ng malawak na hanay ng mga serbisyong lampas pa sa hair removal, kabilang ang pagtatanggal ng mga peklat, tattoo, birthmarks at kahit tumor sa balat.
Ang mga pamamaraang to ay karaniwang nangangailangan ng mga lisensyadong medical professionals at certifications na wala sa klinika ni Fielo. Sinabi din dito na mas lumala pa ang mga issue sa balat ng mga pasyente matapos magpagamot sa kanyang klinika. Ayon sa batas ng New York ng panahon yun, ang pagpapractice ng medisina ng walang lisensya ay may mababa lang na parusa na may pinakamataas na sentensyang 4 na taong pagkakakulong. Kasunod nito, inaresto si Fielo pero nakalaya rin sa parehong araw matapos makapagpiyansa ng $5,000 sa ilalim ng kondisyong titigil na siya sa bawal na pagpapractice ng medisina. Sa panahong to, umabot na sa $500,000 ang kabuuang utang ni Fielo at may hinaharapang kaso. Para malampasan ang lahat ng to, binalak niyang ibenta ang kanyang marangyang tahanan sa Newark pero nangangailangan ng pagsasaayos ang naturang bahay para maibenta. Kaya't muli siyang umutang ng pera sa kanyang dating nobyong si Buck para mapaayos ang bahay. Kasunod nito, nakakuha naman ang kanyang abogado ng isang kasunduan mula sa prosekusyon kung saan makikipagtulungan siya sa mga pagsisiyasat na kinasasangkutan ng 2 doktor na inakusahan ng pandaraya sa medical insurance kapalit ng 6 na buwang pagkakakulong. Walang alinlangang ito ang pinakamahusay na posibleng resulta para kay Fielo, kaya lang hindi siya nag-ingat. Bago ang kanyang araw sa korte, palihim niyang muling inilipat ang kanyang klinika sa isang apartment at aktibong naghanap ng mga kliyente online. At sa panahong to, lubhang nangangailangan ng tulong medikal ang 35 years old na si Maria. Sa kasamaang palad, sa panahong to na rin nag-cruise ang kanilang landas ni Fielo sa internet. Ipinagmamalaki sa kanya ni Fielo ang mga tagumpay at mga kwalipikasyong medikal nito. Sinisiguro nito kay Maria na kaya niyang gamutin ang dila nito. Desperado sa pagpapagamot at nadala sa profesional na husay at matyagang pagpapaliwanag ni Fielo kaagad na nagtiwala sa kanya si Maria. Kasunod nito, naganap ang insidente na nakuna ng surveillance camera. Noong April 13, 2003 nang mag-withdraw si Maria ng $400 at pumunta sa klinika ni Fielo sa apartment at hindi na muling nakaalis pa sa naturang lugar. May dumating namang doktor sa himpilan mula sa New York University Medical Center na may mahalagang impormasyon. Sinabi nitong noong April 13, tumawag sa kanya si Fielo humihingi ng payo tungkol sa isang babaeng pasyenteng nangingisay pagkatapos maturukan ng pampamanhid. Pinayuhan siya ng doktor na dalhin agad ang pasyente sa ospital. Gayunpaman hindi sigurado kung sinunod ba niya ang payo at dinala ang pasyente sa ospital para sa agarang pagpapagamot. Sa yugtong to ng pagsisiyasat, may malakas ng hinala ang pulisya na may kaugnayan si Fielo sa pagkawala ni Maria at maaaring umalis siya ng bansa sa pagsisikap na makatakas. Kaya lang nawawala pa rin si Maria na siyang nagpapagulo sa investigasyon. Kahit aristuhin nila si Fielo, mahihirapan pa rin silang makakuha ng pag-aamin mula dito. Sa sandaling to naman, lumapit na rin sa himpilan na ang dating nobyo ni Fielong si Buck na may mahalagang piraso ng impormasyon. Ikinuwento nito sa mga pulis ang isang hindi pangkaraniwang pangyayaring naganap nung araw bago ibenta ni Fielo ang bahay nito sa Newark. Bumili umano ng napakaraming semento at lihim na nagtatrabaho sa garahe. Hindi sinasadyang pumasok si Buck na humantong sa isang mainit na bangayan nila at pagpapaalis nito sa kanya. Malinaw niyang naaalala ang kakaibang amoy sa garahe nung araw na yon at nangyari yon ilang araw pagkatapos ng pagkawala ni Maria. February 18, 2004. Matapos makuha ang pahintulot ng bagong may-ari ng bahay, nagsagawa ang pulisya ng komprehensibong paghahanap at paghuhukay sa garahe sa dating bahay ni Fielo. At gaya ng inaasahan, nakahukay sila ng itim na maleta. Sa loob ng maletang ito ay ang wala ng buhay na si Maria. Walang duda na si Fielo ang tumapo sa kanya. Agad na itinuloy ng pulisya ang formal na pag-aresto kay Fielo. Bagamat umalis na siya ng bansa, agad din namang natunton ang kanyang kinaroroonan at nalamang nasa lungsod siya ng San Jose, Costa Rica gamit ang short-term visa. Mas nauna pa siyang nahanap ng isang reporter na nag-cover ng kanyang kwento. Dahil sa madalas si Fielo sa mga gay bars, nang i-post ng naturang reporter ang larawan nito, agad siyang namukhaan ng mga nakakakilala sa kanya. Gayon din, nang inilabas ng pulisya ang larawan ni Fielo sa publiko, agad din tong nakilala ng may-ari ng resort na tinutuluyan nito. Mabilis nitong iniulat sa pulisya na nasa resort niya tumutuloy si Fielo. February 26, 2004. Pumunta ang mga pulis ng Costa Rica sa resort kung saan nanunuluyan si Fielo. Nung panahong yon, lumalangoy siya sa pool ng hotel.
Nang makita nito ang biglang pagdating ng mga pulis, nanatili siyang kalmado, walang pagtutol at kusang sumuko. Alam na alam niya ang bigat ng kanyang mga nagawa. Kung babalik siya sa Estados Unidos, mahaharap siya sa unang antas ng pagtapos ng tao na may sentensyang habang buhay na pagkakakulong. O kaya naman ay pangalawang antas ng pagtapos ng tao na may sentensyang hindi pababa sa 25 years na pagkakakulong. Kaya plano ni Felo na hindi na bumalik sa Estados Unidos. Kumuha siya ng isang immigration lawyer at natukoy ang isang legal na butas sa extradition agreement sa pagitan ng Costa Rica at ng Estados Unidos na nagbabawal sa extradition ng mga mamamayan ng Costa Rica. Ang plano ni Felo ay maging isang mamamayan dito. Gayunpaman dahil sa kanyang kasalukuyang kalagayan, ang pagtatangka na maging isang citizen ng Costa Rica sa pamamagitan ng imigrasyon ay malabong magtagumpay. Kaya naman, nag-isip siya ng alternatibong solusyon. Ang ampunin siya ng may-ari ng dati niyang inuupahan. Epektibong babaguhin nito ang kanyang legal na katayuan. Mula sa isang legal na pananaw, makatwiran ng pamamaraang to. Kaya lang tinanggihan ng hukom ang kasunduan ng pag-aampon sa kanya dahil na lamang mas bata pa sa kanya ang mga taong aampon. Sa makatwid, ibinasura ng hukom ang kasunduang ito. Kasunod nito, nagsaliksik si Felo ng iba't ibang paraan para maiwasan ang kanyang ekstradisyon sa Estados Unidos. Pero sa huli, bigo pa rin lahat ng kanyang mga pagtatangka. May 2005, pinadala siya pabalik sa Estados Unidos. Bagamat ang insidente ay walang direktang saksi at pisikal na ebidensya, mayroon namang malaking circumstantial evidence at nauunawaan ni Felo na hindi niya tumatatakasan. Dahil dito, tinanggap niya ang kasunduan sa prosekusyon, ang pag-amin ng unang antas ng pananakit at medical practice ng walang lisensya kapalit ng 20 years na pagkakakulong. Bukod pa rito, kailangan niyang ibigay ang kumpletong detalye nung maganap ang insidente. Sa kanyang pag-amin, sinabi niya na nakilala niya si Maria online, kung saan niloko niya to sa pamamagitan ng pagpapanggap na isa siyang mahusay na doktor. Ipinangako niya kay Maria na kaya niyang gamutin ang dila nito, at noong April 13, 2003, nagpasya silang dalawang magkita sa kanyang lihim na klinika sa apartment. Nang nakahiga na si Maria, sinimulan ni Felo ang pagturok sa kanya ng lidocaine, isang pampamanhid para sa dila nito. Makailang beses pa siyang muling nagturok ng pampamanhid sa dila ni Maria nang hindi gumana ang paunang ibinigay niya rito na humantong naman sa biglang pangingisay ni Maria. Kung isang kwalipikadong medical professional ang nagsagawa ng pagturok na yon kay Maria, agad nitong malalaman na ang pangingisay na yon ay sintomas ng allergy sa nasabing pampamanhid at agad nitong mabibigyan ng naaangkop na antidote ang pasyente at agarang madadala sa ospital para maiwasan ang malalaking komplikasyon. Kaya lang hindi siya totoong doktor at wala siyang ideya kung ano ang gagawin nang makita ang matinding pangingisay ni Maria. Sa sobrang takot, tinawagan niya ang kanyang kaibigang si David na head ng emergency room sa New York University Medical Center para sa payo kung ano ang gagawin sa pasyenteng babaeng nangingisay matapos maturukan ng pampamanhid. Pinayuhan siya ni David na tumawag ng ambulansya at dalhin kaagad ang pasyente sa ospital. Kaya lang nag-aalala siya na baka malantad ang kanyang paglabag sa pagpapractice ng medisina ng walang lisensya habang nakapiyansa. Dahil dito, hindi niya dinala si Maria sa ospital para magamot. Tahimik na lang tung pinanonood habang nakahiga at nangingisay. Matapos makumpirmang wala ng pulso si Maria, kumuha siya ng isang itim na maleta. Inilagay ang balingkinitang katawan ni Maria sa loob at isinakay sa kanyang sasakyan. Pagkalipas ng 2 araw, inilibing niya ang malitang naglalaman ni Maria sa ilalim ng garahe ng kanyang bahay. September 2003, ibinenta niya ang bahay at tumakas papuntang Costa Rica. Naibenta niya ang bahay sa halagang $450,000 at may utang siyang $95,000 sa dating nobyong si Buck na binayaran niya lang ng $10,000. Saka namuhay ng marangya sa Costa Rica gamit ang pinagbentahan ng kanyang bahay. Madalas din siyang pumupunta sa mga bars. Bagamat sinentensyahan siya ng 20 years na pagkakakulong, 17 taon lang siyang nagsilbi sa loob. Maaga siyang pinalaya dahil sa magandang pag-uugali. Habang nakakulong, halos ginugol niya ang kanyang panahon sa pagsusulat. Pagkalaya, nagtrabaho siya bilang isang maintenance worker sa isang grocery store. Noong 2022, nagpaunlak siya ng panayam sa program ng ABC. Muli niyang inamin dito ang kanyang pagkakasala at sinabi niyang bangag siya nung gabi bago niya ginamot si Maria. Sa panayam, pampubliko siyang humingi ng tawad sa pamilya ni Maria sa unang pagkakataon at sinabi niyang labis talaga siyang nagsisisi sa kanyang ginawa.
Bagaman nabigyan ng hustisya ang nangyari kay Maria at pampublikong humingi ng tawad si Fielo sa pamilya nito, ang sakit na nararamdaman ng mga magulang na nawalan ng anak ay kailan may hinding-hindi masusuklian. Mahalaga ring malaman na bago ang insidenteng nangyari kay Maria, bukas ang klinika ni Fielo sa loob ng 7 taon. At sa panahong yun, marami siyang hinarap ng mga reklamo, kaya lang palaging magaan lang ang epekto nito sa kanya at madalas ay inililipat niya lang ang kanyang klinika saka ipinagpapatuloy ang kanyang mga operasyon. Ang katotohanang patuloy na nakakapag-practice si Fielo ng medisina ng walang lisensya sa loob ng mahabang taon sa kabila ng kawalan ng kwalipikasyong medikal ay nagmumungkahi ng mga makabuluhang isyu sa regulasyon sa loob ng mga kaugnay na otoridad.